Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siya ring Diablo at Satanas. At ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ng lalim. Saka sinarhan at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Kristo at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ang tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon na param ang lupa't langit sa kaniyang harapan at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang mga Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inilalarawan sa atin sa pagbasang ito ang huling paghukom, the last judgment. Itatapon ang dragon o ang ahas o ang diablo o ang satanas o ang halimaw. Ito ang mga tawag sa kasamaan. Siya ay igagapos ng malaking kadena at sa kalaliman, sa Hades o sa impyerno. Matatalo siya. Magsikap man siyang ma-revive, matatalo din uli siya. Bubuhayin ang lahat ng mga patay. Ang mga namatay sa dagat, ang mga pinugutan ng ulo, ang mga namatay sa gubat o saan man. Tatayo silang lahat sa harap ng nakaupo sa trono at bubuksan ang aklat ng buhay. Ang lahat ng ginawa natin
at hindi natin ginawa, ika nga, ay well documented. Nakasulat ang lahat ng yan. Ang lahat na nakasulat sa aklat ng buhay ay sasama sa bagong Jerusalem. Ang hindi nakasulat doon ay ibabagsak sa Hades o sa impyerno kasama ng mga diablo. Pinili nila ang kasamaan sa buhay na ito. Sasama sila sa kasamaan sa kabilang buhay. Ito ang pangalawang kamatayan. Ang unang kamatayan ay ang pagkamatay nila. Ang pangalawang kamatayan ay ang walang hanggang kaparusahan. Pagkatapos dadating ang bagong lungsod ng Jerusalem mula sa langit. Ito ang bagong kalagayan ng mga banal. Wala na ang dating lupa. Papanibaguhin na ang lahat. Ito'y nakagayak na ikakasal, ibig sabihin nakagayak ng kaligayahan. Sasama na sila sa kanilang kinasasabikan, ang Panginoong Hesus. Dadating ang last judgment. Maraming tao'y nabubuhay na parang walang huling paghukom. Hindi nila isinasaalang-alang ang wakas. Mayroong wakas ang lahat. Huhusgahan tayo. Pananagutin tayo sa lahat ng ginawa natin. Tuwing tayo'y gumagawa ng mabuti at nakikiunay sa Diyos at sa kapwa, may entry para sa atin sa aklat ng buhay. Siguraduhin natin na tayo'y nakaregister doon. May kasabihan na tayong lahat ay binibigyan ng isang aklat. Sa first page ay nakasulat ang date ng birthday natin, ng birth natin. Sa last page, ang date ng death natin. Sa gitna ng first page at ng last page ay walang nakasulat. Tayong sumusulat ng nilalaman ng buhay natin. Ano bang sinusulat ko sa aklat ng buhay ko? Katugma kaya ito sa aklat ng buhay na nasa kamay ng Diyos? Salamat o Panginoong Diyos sa paalaala ng last judgment. Bigyan mo kami ng karunungan na palaging isaalang-alang ang aming wakas upang mamuhay kami ng matuwid ngayon. Mahalaga po talaga ang bawat sandali ng aming buhay kasi dito nakabase ang aming walang hanggang buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.